Samantala, Star Nation, umabot na sa 4 ng bilang naman nasawi sa Tacloban shooting incident at ilan din po ang naitalang nasugatan. Para po sa buong detalye ng balita na yan, makakasama po natin live and direct mula po dyan sa Bombo Radio Tacloban, si Bombo Jake Pagipo. Bombo Jake, please come in. Good morning. Star FM Live Report. Umakyat na sa 4 na bilang ang namatay at 12 naman ang nasugatan sa naganap na krabaldukal na pamamaril sa loob ng isang paralan dito sa Tacloban sa San Jose National High School. Umakyat na sa 4 ang bilang ng mga namatay habang umakyat na rin sa 12 ang sugatan sa nangyaring pamamaril kahapon sa San Jose National High School, Tacloban. Mapapag-alaman na pagkatapos ng insidente ay inulan ito ng mga pakikiramay sa iba't ibang personalidad para sa mga magulang ng biktima. Nagbigay na rin ng tulong ang lokal na pamunuan ng Tacloban at si late First District Representative Romualdez kung saan sasagutin ng mga ito ang bayarin sa ospital at pagpapalibing sa mga nasawing estudyante. Sa ngayon, may mga biktima pa na nandoon sa ospital at nagpapagaling habang iba naman ay nakauwi na. Nakipag-coordinate din ang Department of Education sa DSWD Regional Director para sa sakto na assistance at counseling services para sa mga estudyante at iba pa ng mga apektado ng insidente. Nasa pangalaga naman ng otoridad ang mga suspect na minor de edad sa sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School kahapon. Ayon kay Police Regional Office 8 Information Officer Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza, nakadepende naman kung masasampahan na ito ng administrative charges at criminal charges habang di pa tapos ang investigasyon. Mapapag-alaman na gumamit ang mga suspect ng isang caliber 38 at 9mm Glock revolver sa pamamaril kung saan na-recover ng mga otoridad ang 40 na basiyo ng bala na pangyarihan ng krimen. Ayon pa sa ilang investigasyon, ang baril na mga ginamit ay nakarehistro sa isang active police sa Police Regional Office 8 habang ang isa naman ay nakarehistro sa isang private security guard sa Cebu City. Sa ngayong kinuha na rin sa posisyon ng mga suspitsado ang mga baril na kanilang ginamit sa madugong pamamaril sa loob ng school premises. Nagpatupad na rin ng suspensyon ng klase sa lahat ng mga paralan ngayong araw ng Hunyo 23 dahil sa trauma ng ilang schools under DepEd further notice. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing pangyayari. So as of now po, the concerned personnel is already placed under restrictive custody and she was already terminated from her designation. So as to the filing of administrative charges, it would depend upon the result of the investigation. As to the filing naman of criminal charges, I cannot comment on that yet, sir, kasi it would depend also sa surrounding circumstances and masyado pang maaga to comment on that. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng kapulisan ukol sa naganap na kabaldumal na krimen dito sa syudad ng Tacloban. At mula dito sa impilang na Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Star FM News Connect.